Attorney Terry, speaking of galit, no, marami sa ating mga katsuperang medyo naibsan, no, yung kanilang galit about nga doon sa pagtuloy ng deadline noong December 31 para sa consolidation dahil nga nagkaroon, no, ng pagdinig sa House. Well, actually, mabigat po ito. In fact, humarap ang Kongreso sa mga super at operators nitong nagdaan at kasama din po rito yung mga local manufacturers ng mga jeepneys po. Essentially, modern jeepneys din po, pero malayong-malayo po yung presyo doon sa inilalako po ng nagdaang gobyerno at nung kasalukuyang gobyerno na more or less 2 million pesos po per jeepney. No? So, isa lang po natin ngayon ang atin pong nagbabalik na panauhin siguro para mag-ulat kung kamusta po yung pakikipag-usap sa Kongreso kahapon at ano po yung commitment ng Kongreso sa usapin po na ito. Ipasok po natin si Ginoong Elmer Francisco, ang may-ari ng Francisco Motors. Hi Elmer, magandang hapon. Si Terry po ito at saka si Alex. Good afternoon po. Hey, good afternoon. Barney Terry, Alex. Sige po, kumusta po? Nakapag-meeting ho ba kayo sa mga kongresista? At nakaharap po ba kayo sa mga leader po ng Kamara ngayong linggo po ito? At kamusta po yung pakikitungo nila sa inyo? Oo, 8 oras tayo nasa Kongreso kahapon dun sa hearing. Ang haba ng usapan. Of course, most of the time, yung mga congressman natin, yung mga congresswomen, ang tinatanong ay yung LTFRB. Dahil nga, alam mo, ang ating natutuwa tayo dahil ang ating mga congressman, talagang they are protecting the kung ano yung kalagayan ng mga drivers, pati yung mga local manufacturers. Makikita natin na na pinapanigan nila ang local na natin, ng mga manufacturers. So I'm not just speaking on my behalf. I am speaking on behalf of all local manufacturers. So maganda yung sinabi nila. Then ang ending is ang sabi ni Chairman ng House Committee on Transportation, si Congressman Acop, na magpo-file sila ng resolution na sana i-extend na naman yung deadline na tinatawag sa consolidation. Hindi naman nila sinasabi na itigil, pero na-i-extend para mapag-aralang mabuti yung mga tanong. Kasi alam mo, maraming mga tanong dun sa panel or dun sa meeting na hindi masagot ng LTFRB. So maraming mga bagay. Hindi naman natin sila masisi kasi kakaupo lang nila . Mga bago sila, so hindi sila nag-start nito. So nangyayari, they had to hit the ground running. So kailangan nila aralin habang nag-i-implement. So ang sabi naman ng Kongreso, kung ganon, mukhang hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo, huwag muna kayo magbigay ng deadline. So makikiusap ang Kongreso kay Pangulong Bongbong Marcos na i-pause muna yung deadline na tinatawag. Ayun, Sir Elmer, pero nakakatuwa nga, no? Kasi as we were watching yung hearing po kahapon, yung live stream, talagang tinanong din ni Kong Acop yung mga tsuper, yung iba't ibang operators, kung ano ba ang mas prefer nila. Yung bang mga traditional-looking jeepneys na sumusunod naman doon sa Philippine National Standards, kagaya nga po ng mga modelong nilabas nyo, or yung mga imported po na minibuses from China, and halos lahat sila talagang supportive po, no? Doon sa modelo na gawang Pilipino talaga. Pero yun nga po, Sir Elmer, isa rin doon sa mga napag-usapan kahapon ay bakit tila pinaburan daw ng LTFRB yung mga modelo na imported or units from China, gayong may mga local options naman pala kagaya ng sa inyo na mas mura, de kalidad din naman. Pero ang sabi ng LTFRB, wala naman daw silang say talaga, no, doon sa modelo na pipiliin ng korporasyon o ng kooperatiba. Pero bago po ba nagsimula itong PUV modernization program na ito, kayo po ba ay kinausap ng LTFRB or DOTR ukol po sa planong modernisasyon? Actually, yung kinausap, kinausap. Pero it's more on ibinandera lang tayo dati. So ibinandera, ibig sabihin na parang pinang-display lang tayo na para lang masabi na kasama tayo doon sa programa. Noon yun. Pero sinasabi ko ngayon, mas maganda yung suporta ng DOTR ngayon dito sa
local na ano na iconic design ng ano ng jeepney, lalo na ngayon after nung ano ng mga pinag-usapan kahapon doon sa Kongreso, dahil ang mga congressman natin makikita mo rin na makikita mo yung ano nila sense of nationalism, na ang gusto ng mga congressman natin is i-mandate na i-preserve yung iconic design ng ng jeepney, hindi lang ng Francisco jeepney, pero ng iconic design ng jeepney, dahil bahagi ito ng ating kultura. So, ang tinatanong nila is bakit hindi i-mandate yun? Bakit ini-encourage lang daw ng ano ng LTFRB na kasi nagpalabas na ano memorandum circular ng LTFRB na ini-encourage daw na yung iconic design ng ano ang gamitin o ang bilhin. Pero ang sabi ng ano ng mga congressman natin, bakit ini-encourage lang, ba't hindi nyo i-mandate? Dapat daw ganyan. So, ang naging ano naman nun, tinanong din ako doon tungkol doon. So, sa akin, okay, sige, tawagin na natin it's a free market. We live in a democratic country, we have a free market. So, market forces prevail. So, sabi ko nga, maski sino, sabi nila dun sa Philippine National Standards, basta raw bumapasa sa Philippine National Standards, pwede raw magbenta ng modernized units. Pero sabi nga ni Congressman Acop, magkaiba yung yung minibus pati yung jeepney. So, in short, huwag natin lokohin yung taong bayan dahil yung minibus hindi yung jeepney. So, magkaiba yon. So, yun nga, ang ginawa ng Francisco Motors, sinabi ko rin doon sa kanila lahat na welcome naman lahat, maski mga foreign manufacturers magbenta nung gusto nila ibenta, kung minibus man yan o truck or kung ano mga itsura ng mga gusto nila ibenta, welcome sila. Good luck na lang sa kanila kung kaya nilang tapatan yung presyo ng Francisco Motors. Yun na lang. So, ang sabi ko, kung kaya nilang tapatan yung 985,000, welcome kayo. Then tinanong din yung mga transport groups natin, di ba? Anong pipiliin nyo? Yung tagta 3 milyon na made in China o yung 985,000 na made in the Philippines? So lahat sila, ang sagot nila ay yung 985,000 na Francisco jeepney. Siyempre, yung isa po doon sa mga totoong tanong, doon sa pagko-compare po nung 2 million jeep, 3 million jeep, tsaka yung 980,000 po na Francisco or local jeepneys, no? Siyempre, ang sasabihin ho ng mga naglalako po ng mga modern jeepneys, una, baka mas malaki ho yung kapasidad. Nito po nga mga mas mahal na jeepney. So, ibig sabihin, pagka daw nagmat-mat daw po yung mga driver at operator, halos pareho lang yung magiging ending daw po nun or baka mas mataas pa yung kita. Tapos pangalawa, siyempre, ang ibinabandera at I guess very colonial mentality po yung ganitong pagtingin. At siyempre, in terms of safety and standards, ang sinasabi nila, baka mas magaling po yung mga foreign corporations na essentially, katulad na binanggit nyo, hindi naman jeepney talaga yung manufacture, kundi mga minibus. Ano po nga pagtingin po nyo rito? First, yung capacity. Ang capacity ng Francisco jeepney ay 30 passengers. So, yung mga galing China na mga minibus, mas konti pa doon. So, kung capacity-wise, mas maganda pa yung capacity ng ng jeepney natin. Kung di man pareho, mas maganda pa yung atin. So, that answers that question. And yung isang question naman about sa quality, alam mo, makikipagpustahan ako sa kanila. Patagalan ng produkto. Alam mo, yung mga ginagamit ngayon ng mga jeepney operators natin, ng mga jeepney, mga Francisco jeepney yan, na ginawa namin 30 to 50 years ago. So, ganun katibay ang gawa ng Francisco Motors. It's built to last. Yung mga galing China na ginagamit nila ngayon, 3 taon pa lang, bulok na. Kinakalawang na. Sira-sira na, tapos walang piyesa. Ang problema po, nagbabayad pa sila sa bangko hanggang ngayon, maski hindi na nila nagagamit yung sasakyan. Doon nga sa meeting kahapon, Land Bank at DBP na mismo ang nag-report na marami ng mga transport cooperatives or corporations na hindi na makabayad ng monthly amortization nila. Dahil nga sa pagkamahal-mahal, tapos sira na yung mga units. So yun sa question about quality, I can say na I can't speak on behalf of all local manufacturers, but I can speak on behalf of Francisco Motors that we offer top quality. Pinakamaganda yung natin, yung jeepney natin, kesa i-compare mo pa doon sa mga foreign manufacturers. Aside from the fact na
Ours is full electric. Yung sa kanila is Euro 4. So, Euro 4 diesel. So, diniscuss din namin yan doon kahapon. Sinabi ko nga doon sa mga congressman natin, pati sa mga resource speakers ng from LTFRB and DOTR and everybody there, ang Euro 4 diesel ay obsolete na sa ibang bansa. In short, hindi na nila ginagamit yan. Pumunta ka sa mga developed countries, wala na gumagamit ng Euro 4 diesel. Ang ginagawa nila, itinatapon nila yung basura nila rito sa atin, sa Pilipinas. Kasi hindi na pwede doon. Pag pinagkakakitaan lang nila tayo, then kaya mahal-mahal ng benta nila sa Pilipinas dahil syempre gusto nila i-maximize yung kita nila ron. Of which, sabi ko nga rin, andun din yung taga DENR. Sabi ko, hindi niyo ako maloloko dahil ako mismo ay physicist. So hindi niyo ako mauuto, di ba? So yung Euro 4, you're not changing anything. Okay, binawasan mo yung emission, but you're not changing anything. If you change the old fossil fuel powered jeepneys with new fossil fuel powered jeepneys, you're not changing anything. The way to go is to go full electric. And Francisco Motors is going over and beyond what is required by the government. We are giving top technology sa mga kapwa Pilipino natin. Etong natin, yung jeepney natin yan ay full electric. Then, meron na rin tayong next step. Actually, lumabas na yung press release namin today. Meron din kasi tayong isang company that deals with hydrogen economy. So, ang pangalan nito is HDEX Group. So, HDEX Group. So, etong grupong to, ilalagay natin yung technology na yan sa ating mga jeepneys para later on, it will extend the range. So, in short, yung electric jeepneys natin, magkakaroon ng hybrid technology using hydrogen. Hindi yung diesel or gasoline. Hydrogen is a clean fuel. So in short, it's derived from water. Alright, Sir Elmer, no? So, ang ganda po ng mga plano nyo. Sana matuloy yung next step na tinutukoy nyo. Pero, ang initial price po na binigay ninyo is 985,000 pesos, no? Doon po sa version nyo, sa Francisco Motors. Pero, para po ito sa first 1,000, correct me if I'm wrong, no? May posibilidad po ba na ito ay bumaba kahit papaano kung sakasakaling mabigyan po ng kaukulang suporta ng gobyerno ang Francisco Motors po or mga local manufacturers natin? Pwede po bang bumaba pa ang presyo sa 985,000? The direct answer is yes. Pwede. May posibilidad na ganon. Pero katulad nga ng pinag-uusapan, ang binibigay kasi ng government is equity subsidy. So yung equity subsidy, babawas lang yun dun sa presyo. Like 985,000. Hinimay ko yan dun sa Kongreso kahapon. Kasi may binigay sa amin dun ng mga papel galing sa Land Bank and DBP. Yung mga monthly amortization nasa 30,000, 40,000. Ang mamahal. Hindi kayang bayaran ng mga ng mga operators. So hinimay namin yan ng mga congressman pati congresswoman doon. 985,000, then mag-down payment ka or reservation fee na 50,000 pesos. So 935,000 na lang. Then, ima-minus mo yung equity subsidy ng government from DOTR na 280,000 pesos. So matitira 655,000 pesos na lang. Ngayon, kapag binawa, ang mangyayari dyan, pwede silang mag-installment diretso sa Francisco Motors. Zero interest, wala interest. So kung mag-amortize ka ng 20,000 pesos per month, wala pang 3 taon, fully paid mo na yung jeep. Ngayon, kung medyo mahina-hina yung ruta mo, we're flexible. They can pay like, for example, 10,000 pesos, then pay it in 6 years. So we are flexible that way. But syempre, yung equity subsidy, hindi niya nababago yung yung presyo ng sasakyan. Yung hinihingi natin na matagal na from the government is from the Board of Investments, is a CARS program nga na component. Kasi ang nangyari ron, meron yung 27 billion pesos na budget. Dinivide nila yun sa 3. Yung 3 yun, yung first, ang nakakuha nun is Toyota. Ang next is Mitsubishi. So yung third slot, hinihingi natin, pero ayaw ibigay ng BOI sa atin. Na hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan. So, I've given up on that. Pero, yun kasi, isipin mo yan, dami-daming pera ng Toyota, bibigyan pa nila ng 9 billion pesos from taxpayers' money. Diba? So, ang maganda naman yung layunin nun, it's to produce, locally produce yung mga ibang mga models nila ng vehicles dito sa Pilipinas to give jobs to Filipinos. Pero bakit hindi nila tayo bigyan ng similar na opportunity?
kung binibigay nila yun sa foreign companies, ba't di nila bigay sa atin? Yung perang yon ay fixed investments. Kapag fixed investments, ay ibig sabihin nun ay i-invest yan sa mga makinarya, sa mga machines, sa manufacturing na capacity building, doon yan i-invest. In turn, bababa yung presyo ng mga sasakyan. So hangga't hindi ginagawa ng gobyerno yon, there's really no way for us to lower down the costs further than what we have done right now. Because with what we did right now, binababa natin cost natin because of many factors. Nag-locate tayo sa special economic zone so we can enjoy fiscal and non-fiscal incentives from Philippine Economic Zone Authority. Then hindi na tayo gumawa ng showrooms. Bakit? Kasi dagdag gastos lang yan eh. Diba? Yung iba, yung mga foreign companies, kaya mamahal na mga bus nila dahil yung kumpanya nila, 7 o 10 yung vice president na pinapasweldo nila. So we are running a lean and mean operations here. So pinapababa natin yung costs. Diba? Para ang ang presyo natin ay mapanatili natin sa ganyang presyo. So yung first 1,000 units na 985,000, it's just we don't want to buy something that we cannot chew. So we're starting with the first 1,000. Then we'll go from there kung kaya natin panatiliin sa ganung presyo or kaya pa natin pababain or tataas ng bahagya. Of which we have been in a series of meetings with Maharlika Investment Corporation. Last week nag-meeting kami ni President and CEO ni Mr. Consing. Then kanina nag-meeting kami ulit. We ran through the financials with Mr. Consing and 2 other board members ng Maharlika Investment Corporation. Dahil pinag-aaralan namin mabuti kung paano makakatulong ang ating gobyerno para sa nation building. So sabi ko nga, okay, we're both controversial right now. The PUV Modernization Program and also Maharlika. Why not team up and let's show the people na ito yung ginagawa natin, let's be transparent, and let's see kung paano makakatulong ang gobyerno para sa mga maliliit na jeepney operators and sa mga commuters na hindi tataas ang pamasahe. Okay. Actually, well said po ito. Talagang, I guess we'll have you again for another round, no? Para mapag-usapan po natin yung financials kasi very important po ito para maunawaan po talaga ng mga commuters at ng publiko. Yung pong talagang dahilan bakit very important po na locally produced yung po mga jeepneys po natin at a very affordable price. Maraming salamat po, Ginoong Elmer Francisco. Mabuhay po kayo ng Francisco Motors. Magkita po tayo ulit. Thank you po. Maraming salamat, Terry and Alex. Okay.